Nakadilat ang mga mata niya at parang naglalaway na pinagmasdan ito. What a great sight! As if her boss is trying to seduce her. Not her who will seduce him. Natural at smooth ang ginagawa nitong pang-attract ng atensyon niya. He looks hot and she can't resist him. She bit her lips. No, hindi siya pwedeng magpapadala. Nagde-daydream lang siya. Tsaka wala namang espesyal sa panghahawi nito ng buhok. You are so hot, sir. Di niya napigilang ibulong sa sarili. Di niya napansin na malakas pala ang pagkabulong niya. Natigilan si Elliot. Namula ang tenga at pisngi nito. What did you say? Niyakap siya na mahigpit ang mga regalo. Katulad ni Elliot, namumulan na rin ang mga pisngi niya. It's so hot today, sir. Sana maniwala. Kumalma ang mukha nito. Iniikot ang palingin sa paligid at bumuga ng hangin. Sir, salamat po ulit sa regalo. Sabi niya na humakbang paalis. Inakala niya kung anong urgent, regalo lang pala. Tapos inakala niya ulit kung sisigawan siya. Napag-isipan niya na mas matuloy ito. Inangat niya ang paa para humakbang na magsalita ito. We're not done yet. Anitong lumapit sa kanya. Ano pa po, sir? Tumigil siya para lingunin ito. Umarko ang kilin ng boss niya. Mabilis umiba ng mood. Kanina masaya. Ngayon galit. Gaya ng panahon sa labas. Can you refrain from calling me sir? Just say my name. Elliot is enough? Hirit nito. Inuutusan siya sa hindi wastong bagay. Po, pero boss ko po kayo. Tinakpan nito ang labi niya gamit ang hintuturo. Kapag tayong dalawa, just call me Elliot, understand? Literal na madiin nitong in-implement ang bagong inuutos. Sino ba siya para sumuway? Simple lang naman ang inuutos dito. Tumango siya. Binaba ni Elliot ang kamay. Good, nakangiting saad nito. Namulsa at naglakad-lakad sa harapan niya. Start calling me now. Speak. I want to hear it from your mouth. Sir, uminto siya na sumimangot ito. Elliot? Lumabas ang makikinang na 32 pirasong ngipin nito. Halos mapunit kasi abot tenga ang ngiti. Si Elliot ba tong nasa harap niya? Maganda ka, Rose. Pupunta tayo ng Baguio ngayong Sabado. 3 araw tayo doon at kailangan mo akong samahan. Walang atubiling siwalat nito nang tumigil sa pagngiti. Nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Di naman siya girlfriend nito. Bakit siya isasama? Ako? Tinuro niyang sarili. Napakunot ng noo si Elliot. Sino bang sekretary ko? Umawang ang labi niya. Tinakasan yata siya ng mga salita kaya hindi siya makasagot. Don't worry. You don't have nothing to do there. We will not talk about business. Just accompany me and help me with my farm. Paninigurado nito. Kinalmot niya ang gilid ng ulo. Okay, Elliot. Saka, mukhang enjoyable. May farm po kayo? Nag-aalinlangan ng ngiti na napapikit pa. Yeah, you will enjoy there. Tulalang nagsiscroll si Elliot sa iPhone 15 niya. Naghahanap kung sino po pwedeng isama na maglaro ng tennis. Gusto niya mag-unwind sandali. Tatanggalin lang ang stress ng trabaho hanggang sa makita niya ang pangalan ni Casio. Balita niya mahilig to sa sports gaya niya. Pinindot niya ang call button. Mabuti sinagot agad nito. Are you free tonight, dude? Flat na boses niyang tanong. Nagtaka ang kaibigan sa kabilang linya. Why? There's something you need to... No, I just want you to accompany me. If in case, do you like tennis? Binaba niya ang 2 paa na nakapatong sa itaas ng study table. Kasalukuyan nasa bahay siya sa Biyernes ng gabing to. Bukas, may biyahe sila ni Rose papunta ng Baguio. Gagamitin niya muna ang oportunidad na maglaro ng tennis. Tsaka ginaganahan siyang maglaro ngayong araw. May saya si Casio sa tono. Of course, I love tennis. Let's go. Ngumiti siya. See you at the stadium. Aniya at ibinaba ang cellphone. Tumayo siya at tinungo ang closet para magpalit. Naghahanap siya ng magandang susuotin na mahawakan niya ang light blue. Ito ang pinahiram niya kay Rose. Nilabhan to at nalagyan ng mabangong Fafcon kagaya ng ginagamit nito. It keeps reminding her beautiful face and perfect curves. She was sexy that night. Umiling siya para iwaksi ang maraming isipan. Bumihis siya agad at mabilis na pumunta sa stadium. Kararating niya nang dumating din si Casio. Malapad ang ngiti nito. Nagbatian muna sila gaya ng dati bago parehong pumasok sa loob at kanya-kanyang may hawak na racket at suot ang pang-tennis na uniform. Tinungo nila ang bakanting court at sinimulang maglaro. Patawa-tawa si Casio sa ilang beses niyang pagkatalo. Kinalag kasi niya sa tagal na lang hindi paglaro ng tennis. Ito ang libangan niya nung college. Sibalit simula na maging CEO siya, paminsan-minsan niya na lang itong nilalaro. Oh,
Mura niya na nalagpasan ulit ang bola. You just need more practice, Elliot. Sarkasikong pahayag ni Casio na pinwestong sarili. Napamewang siya. Wala talaga akong laban sa'yo. Pagmumura niya ulit, saka binaba ang racket na hawak. Tumawa lang ito. Let's take a break. Maya-maya'y suggestion niya. Tumango ito habang nakangisi. Umupo sila sa malapit na bench. Uminom ng tubig si Casio samantala pinunasan niya muna ang pawis sa katawan bago uminom ng tubig. Nakita niya inubos lahat ng kaibigan ng 250 ml na bottled water. How can you drink it in one gulp? Nalulula niyang tanong. Kinindatan lang siya nito. Kailangan lang sanayin ng sarili na uminom ng maraming tubig. Ngumiti lang siya at ininom ang kanyang tubig. You know, Casio, if I didn't know any better, I think you were trying to make me look bad on purpose. Pahayag niya sa nagtatampong tono. Ngumiti ang mga mata nito sa bayukod sa racket. It's all in good fun. Besides, you know I can't help but show off my skills every now and then. Tumawa siya, puno ng totoong amusement. You've definitely succeeded in that regard. Napaisip tuloy ako na baka nagtutraining ka para sa susunod na Olympics. You know, Elliot, mapaglaro pero may kuryosidad na saad ni Casio. Gusto ko sana magtanong tungkol sa sekretary mo. There's something familiar about her, but I can't quite put my finger on it. Saglit na palis ang ngiti niya sa labi bago may balik ang pagiging seryoso ng mukha. Rose, okay naman siya. Why do you ask? Kumutitap ang pagiging mapaglaro sa mga mata ni Casio. Just an odd feeling, I suppose. She seems to have an air of mystery about her. And just between us, you might want to be cautious. Sa mga kagaya niya, hindi mo alam, baka sa huli, nanakawin niyang puso mo na hindi mo namamalayan. Napahagikik si Elliot at pilit ipinakita na hindi apektado. Alam mo, sobra ka na talagang mag-isip. Sekretarya ko lang yun. Pero mag-ingat ka pa rin. Pero kahit subukan niyang wag seryosohin ang sinabi ni Casio, nararamdaman niya ang kakaibang kiliti sa puso niya. Bakit nga ba nag-flutter ang dibdib niya sa simpleng usapan tungkol kay Rose? Tinakpan niya ng isang kamay ang mukha. Uminit kasi ang pisngi niya at takot siyang makita nito ang pamumula niya. I'll keep that in mind, dude. But I'm pretty sure I can handle a little intrigue. Sa kabila ng kanyang paghalakak, hindi niya maiwasang kiligin. Tsaka habang inaalis niya ang kakaibang sensasyon sa loob, bigla niyang napuna ang imahe ng dalawang babae na pumapalapit sa kinaroroonan nila. Natukoy niyang si Rose at malamang kaibigan nito. Nakasuot si Rose ng kaswal pero eleganteng tennis outfit. Nakapusod ang mahabang buhok nito at may ilang hiblang nakakalat sa mukha. The sight of her made his heart skip a beat. Bago pa siya mawala sa sarili, tinawag niya agad ang dalaga. Hey, Rose! Tinaas pang kamay para hulihin ang atensyon nito. Come join us for a game. Inangat ni Rose ang ulo. Lumiwanag ang mukha at mainit nang umiti na makita sila. Hinila nito ang kasama at mabilis na lumapit sa kanila. Good evening po, sir. Bati nito saka bumaling kay Casio. Inabot ni Casio ang kanang kamay. Casio nga pala, if you forgot me, pakilala nito sa malambing na boses. Bigla naman siyang naalarma. Magalang na nilagay ni Rose ang kamay sa palad nito. Rose po, secretary po ni Sir Elliot. Tugon. Naweirdohan siya saglit. Iba kasi ang titigan ng dalawa. Tipong pinag-aaralan ng isa't isa dahil ang intense ng palitan ng tingin. Tsaka yung inaasahan niyang magdao pang palad ng mga to, pero biglang hinalika ni Casio ang ibabaw ng kamay ng sekretary niya. Sumabog ang mayon volcano sa hindi wastong oras. Umuusok ang ilong na kinuhang kamay ni Rose, kaya napadikit to sa kanya. Nilayo niya agad ang sarili ng matauhan siya. Tumikhim si Rose. Samantala, napapahagikik si Casio sa ilalim ng boses nito. Sinadyang tuksohin siya, tila may kinukumpirma lang. Si Tia po, kaibigan ko. Pakilala ni Rose sa maliit at balingkinitang babae. Tia, si Sir Elliot at si Sir Casio. Ngumiti at yuko na binati sila ni Tia. Tipid naman siyang tumugon pero na kay Rose ang tingin niya. Nilipat niyang muli kay Casio ang atensyon. Nairita siya sa lagkit ng titig nito kay Rose. Nakalimutan niyang playboy ito para sirain ang nakababahalang atmosphere. Kinuha niyang racket at pasimpleng nagaya. How about we make this game more interesting? Why don't you and your friends join us? Rose's smile widened as she looked between Elliot and Casio. Mukhang masaya yun. Ayos po, sir. Kumunot ng bahagya ang noon niya. Naiirita kasi siyang tawaging sir nito.
Fine, hindi pwede sa publiko. As they all gathered on the court, he tried to focus on the game, but his thoughts kept drifting back to Kasha's cryptic warning. He watched as the Rose moved with ease and grace, her every swing and serve a testament to her skill. There was something about her that was undeniably captivating. All right, Elliot, let's see if you can keep up with us now. Nagising siya sa sinabi ni Casio. Bumaling siya at ngumisi rito. Light-hearted naman itong ngumisi sa kanya habang inihahanda ang sarili sa panibagong set. Nakaramdam siya ng kawirdohan ng mga sandaling iyon. You're late. Narinig ni Rose na sabi ni Elliot nang natataranta siyang huminto sa harap nito habang humihingal. Nakatayo to malapit sa glass door ng kondo nito. Nakapamulsa, nakasulat ang pagiging impatient sa mukha. His sunglasses were perched on top of his head, which, judging by his grimace, might have been a tactical decision to stop him from hurling them across the room in frustration. Pasensya na po. Natulog ako ng late kagabi at nilagay kong alam ko, pero tinraidor niya ako. Hindi siya tumunog sa tamang oras. We are not playing tennis anymore, he interrupted, tapping his foot. We're leaving now. Nanliit siya sa hiya kay Elliot. Di niya inaasahan na ma-meet niya to kahapon at makasama maglaro ng paborito niyang sports. Na-miss niya kasi bigla maglaro, kaya pinilit niya si Tia na samahan siya. Tapos hindi niya rin alam na si Casio ang kasama ni Elliot. Yun pang may hinala sa identity niya ang sinama. Mabuti hindi siya nakilala nito. Humayo na sila at nagpatiunang lumakad si Elliot. Hila-hila nito ang luggage. Kukunin niya sana kaso nagalit ito, kaya't sariling trolley niya ang dala. Tumungo sila sa parking lot. Hinihingal naman siya kakahabol dito dahil mabilis itong maglakad. Binuksan ni Elliot ang compartment. Pinuwesto ang mga bagahe nila. Maya-maya sumakay na sila sa makintab at bagong bili nitong Lamborghini. Prente siyang umupo sa front seat habang tinatago ang hiya sa pagiging late. Dahil sa kanya, makakarating sila ng 4:00 sa Baguio. Hindi siya umimik nang pinapatakbo na ni Elliot ang sasakyan. Habang inaayos ito ang rearview mirror, binuhay nito ang radio. Pumintig ang puso niya at lumiwanag na parang Christmas lights ang mukha nang marinig ang kanta na My You ni Jungkook. No way! Kanta ko to? She gasped, bouncing in her seat like a hyperactive puppy. Umarko ang kiling nito, pero kumibot ang libi nito parang umiti. Your song? Jungkook didn't exactly dedicate it to you personally. Lahat ng kanta niya nakadedicate sa aming mga fans niya. Come on, sing with me. Aniya sa malapad ng ngiti habang niyaya ito. He glanced over at her, clearly amused. I don't sing. Sige na, sir, pamimilit niya. Tiningnan siya nito na masama. Nakalimutan niyang tawagin niyang Elliot ito. Walang sir kapag dalawa lang sila. Ngumiti lang siya. Sige na, Elliot, umiling ito. At na-amuse sa kabaliwa na ginagawa niya. Nawawalan kasi siya ng kontrol kapag maririnig niya ang mga paboritong kanta. Sige na, Elliot. Kahit na isang bilyonaryo ay kayang ibaba ang sarili para sa karaoke session ng kanyang sasakyan. Alam kong may boses ka. Kailangan lang nating hanapin. Biro niya. Sumalpok ang kiling nito pero pumayag din sa huli. Sumabay sila sa chorus. Tumatawa to na makaramdam ng hiya pero kinikilig siya sa ganda ng boses nito. Pumikit siya at sinabayan ito. Kahit na hindi mag-sync ang kanilang boses kasi puro kain lang ginagawa ni Elliot sa mga salita. Walang problema sa kanya. Nasiseksihan siya sa boses nito. All these lights are colored in by you. All these times are precious due to you. 4 seasons have passed with you. 4 cents were left cause of you. Ilang saglit, binuksan niya ang isang mata para sulipan ng side view ng mukha nito. Di maalis ang ngiti nito sa mukha. Pinatuloy nila ang pagkanta. Yung iba, Korean na kaya hindi na sila nakasabay. Dinilat niya ang mga mata. Ninakawan niya ng tingin ito habang nasa daan ang mga mata. His sharp features were softened by a rare moment of relaxation. His lips slightly curved as he sang, or well, attempted to. Sumabay ulit sila sa chorus. Nakaramdam siya ng kakaiba. The more she looked at him, the more her heart seemed to do funny little flips. Natila ba may pinapahiwatig sa kanya? Tumigil ka na. Sinaway niya ang sarili. Boss mo siya. Siya ang gwapo mong boss. Siya ang dapat ang iseduce mo. Hindi ka dapat magpapadala. Gumising ka, Rosette. Don't swoon yourself. Focus. Matigas niyang kinalog ang ulo. Bumalik siya sa pagkanta at sa pagkakataong to, lalong lumakas ang boses niya. Mas malakas pa sa music.
para mawala sa utak ang maruruming iniisip. Matapos ang kanta, nilinis niyang lalamunan at excited magkwento tungkol sa musika. Alam mo ba, hindi lang si Jungkook ang sikat sa K-pop industry, panimula niya. Yumukod pa na tila makikinig sa kanya si Elliot. Alam mo ba ang grupong Enhypen? They are like the kings of synchronization. I swear, they move as if they're one single person. Ginaya ko pa nga sila kaso halos mabali ko pa ako. One day, I will buy you some princess gown. I'm sure you will like it. Why not? Susuotin ko ba sa next company gala? Halos mabulunan to sa ininom na tubig. Inabutan niya ito ng tissue. Magmukha kang katawa-tawa niyan. Pero okay lang, bagay naman sa'yo. Ang corny niyo po mag-joke. Pero kahit anong irigalo niya sa akin, tatanggapin ko. And thank you in advance. Pinakawala nito ang di maitagong tawa. Na-amuse talaga to sa kanya. Naging memorable event ang araw na to at ayaw niyang lumipas ito. Ilang sandali bigla siyang ginutom. Narinig nito ang malakas na pagreklamo ng tiyan niya kaya dumaan sila sa drive-thru para umorder na ilang pagkain. Kumain sila ng tanghalian bago pinatuloy ang biyahe. Nalaman niyang nakapatong ang ulo niya sa balikat nito. Di niya namalayan na nakaidlip siya. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya dapat iwan mag-isa ito. Inaayos niyang sarili nang simulang magsalita ulit. Nag-imbento ng kung ano-anong kwento para mapatatili ang pagiging gising nito hanggang makarating sila sa kanilang destinasyon. Narinig ni Elliot na napahikab si Rose matapos itong bumaba sa sasakyan. Inunat-unat nito ang mga kamay at paa. Matapos ang halos 6 na oras ay narating din nila ang kanyang pribadong bahay bakasyunan dito sa Baguio. Parang nang jelly yung mga binti ko, reklamo pa nito. Ngumiti lang siya at kinuha kagad ang mga bagahe nila. Dumating si Mang Izar kasamang bunsong anak nito para tulungan siya. Magandang hapon po, Sir Elliot. Tulungan ko na po kayo. Bati nito. Magalang siyang tumango. Salamat, Mang Izar. Sinulyapan niya si Rose. Nakadipa at umikot-ikot habang nakapikit. Sinisingot nito ang sariwang hangin na may halimuyak ng mga pine trees na umahalo sa amoy ng basang lupa. Huminto ito at saka tiningnan ang malawak na hardin ng mga punong namumunga at malawak na taniman ng strawberries. Kitang-kitang buong tanawin dahil nasa mataas na bahagi ng burol. Rose, tawag niya. Hindi ito tumugon. Pinatuloy ang pagmamanman sa kagandahan ng natura. Ang ganda ng side na to. Much better to sa bukid nun. Wala sa sariling ani Rose. Kumanta ito at inaakala na walang nanood dito. Lumapit siya para kalabitin sa balikat nito. Rose, tawag niya ulit. Lumokso ang dalaga. Inayos ito ang sarili at tila nahiya nagagawa nito kanina. Sorry po, nadala lang ako. Ang ganda kasi ng view at saka ang sariwa ng hangin. Nagkikislap ang mga mata na saad nito habang tinitigan na maayos ang nakahilerang mga halaman. Let's go eat the dinner first. Tomorrow, I will show you the whole farm. Aniya na nagpatiunang pumasok. Pagpasok nila, kaagad nilang naamuyan na masarap na pagkain. Sa dining room sila dumiretso para magkapunan. Tahimik silang umupo at hinihintay na iserve ang mga pagkain. Maya-maya lumabas si Elsa kasama si Mang Izar. Tinutulak nito ang serving cart. Si Elsa ang asawa ni Mang Izar. May 3 anak at lahat naninilbihan sa kanya. Ito ang sariling bahay niya. Sariling pera niya ang ginamit para bilhin ang lupa. Nakangiti si Elsa na binati siya. Lumiwanag ang kuryosidad nito na makita si Rose. Sir, may kasama ka ngayon, wika ni Elsa. Kumikislap ang mga mata habang tinitingnan si Rose. Girlfriend niyo po ba to? Nanlaki ang mga mata ni Rose at mabilis na nagtaas ng mga kamay. Ay naku, hindi po. Sekretary lang ako. Hindi kami magjowa. Strictly business lang po. Tumawag ng malakas si Mang Izar. Ang bilis sumagot ah. Bagay kayo. Sakto lang para sa iyo, sir. Pabirong pahayag nito. Tsaka nga pala, si Mang Izar at si Manang Elsa ang mga caretaker ko. Paalala naman at pakilala niya. Magalang nang umiti si Rose. Nagagalak ko ako makilala kayo. Tawagin niyo na lang akong Rose at executive secretary po ako ni Sir Elliot. Pangatwiran nito. Nilapit ni Elsa ang paborito niyang potahe, ang kare-kare. Lalo niyang nagustuhan dahil niluto yon ni Elsa. Magaling at masasarap ang luto nito, kaya sa tuwing napapadalaw siya rito, mapapataba siya ng 1 kilo. Rose, try this.
This is my favorite dish. Inabot niya rito ang bowl. Nilayo nito ang pinggan na nakakunot ang noo. Sorry po, allergic po ako sa peanuts. Tapat nito. Tumango siya at bigong ibinalik sa pwesto niya ang bowl ng kare-kare. Sayang, hindi nito matitikman ang paborito niyang ulam. Rose, gusto mo ng kaldereta? Alok niya ulit. Hindi sinayang ni Rose ang effort niya nang mabilis itong tumango. Kinuha nito ang bowl na hawak niya. Seryoso siyang napapangiti habang minamasdan na nagsaserve ito ng ulam. Kalderetang kambing po ba ito, Mang Izar? Biglang tanong nito. Yumuko si Mang Izar at nakangiting tinango ang ulo. Compliments po, masarap po, sabi ni Rose kahit puno ang bibig nito. Habang kumakain, napansin ni Elliot ang mga pabirong sulyap ng mga caretaker sa kanyang sekretarya at tila sobrang saya niya dahil sa nagtatakang tanong ng mag-asawa. Masarap sa tenga pakinggan ang salitang girlfriend. How he wished na sana nga girlfriend niya ito. Sa iniisip na yon, bigla siyang nabulunan. Malakas siyang umubo, hindi siya makahinga. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong nito na may pag-aalalang mga mata. Uminom siya ng tubig. Mabuti na agapan siyang kaunti. Nahihiya tuloy siya sa itsura nga niyangon. Sa sobrang pag-iisip na masama kay Rose, kinarma siya. Rose, pagkatapos ng dinner, kailangan mong sumama sa akin? Aniya na ikinalaki ng mga mata nito. Saan po? May papakita akong halaman sa'yo sa greenhouse? Pasimple niyang paliwanag at parang walang nangyari, pinatuloy ang pagkain. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang di may tatagong ngiti sa mukha nito. Lihim siyang napangiti. Pagkatapos ng hapunan, niyaya ni Elliot si Rose palabas. Madilim na at ang buong lugar sinisinaga ng malambot na liwanag ng buwan. Pumunta sila sa greenhouse at nang pumasok sila, napabuntong hininga si Rose. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Puro matatabang halaman ang nandito. Ibang-ibang variety. Kinuha nito ang laman at kinuha sa kamay nito para dalhin na isang halaman na espesyal sa kanya. Sa isang bulaklak na minsan lang sa 10 taon na mumukadkad. Abot tenga ang ngiti ni Elliot habang pinagmamasdan si Rose. Nalulula ito sa bulaklak. Sayang nga lang at dito ang oras para mamulaklak ito. Anong pangalan ng bulaklak na ito? Nagtatakang tanong ni Rose sa kanya. Titan arum, or also known as corpse flower. You know, it blooms rarely, sometimes after several years or even decades, and the bloom lasts for just a few days. Umawang ang bibig ng dalaga habang namamanghang nakikinig sa kanya. Rose, may papakita pa ako sa'yo. Kinuha niya ang kamay nito. Hindi na nagtanong si Rose. Hinayaan siyang dalhin nito sa kung saan. Pinapakita niyang tinanim na bonsai. Gusto niya ring malaman kung nabuhay ba ang mga yon matapos itong iwanan 2 months ago. Abala siya sa pag-iisip nang huminto si Rose. Napabalik siya sa ginawa nito. Sinundan niya ang tingin nito. Pinagmasdan nitong lumang cottage kung saan nakalatak ang pottery studio. Paboritong gawin ng namayapa niyang lola. Kahit pinaglipasan na ng panahon ng cottage, hindi nagkulang ang caretaker. Napanatilihing maayos at malinis ito. Sayang lang dahil niwala sa apo ng lola niya ang marunong humalma ng paso at face. Wow, may pottery studio kayo? Tanong ni Rose. Kumusta pa excitement sa mga mata nito? Marunong ka ba niyan? Usisa niya. Umarko ang kiling nito. Oo naman, it's one of my favorite hobby. Kinikilig nitong tugon. Namangha siya, hindi niya mapigilang umiti. You wanna try? Tanong niya. Talaga? Oo naman. Pagkasabi niya ay pumasok na sila sa loob. Mabuti hindi nila kang cottage kaya hindi siya napahiya. Ginala ni Rose ang paningin sa paligid. Di mapalis ang ngiti sa labi nito habang hinihimas ang pottery wheel. Pwede bang sumubok? Tumingala ito sa kanya, tipid siyang umiti. Oo naman. Excited na umupo si Rose. Di maitago ang saya sa mukha. Nilagay niya ang putik sa pottery wheel at sinimulan tong paikutin. Seryosong itsura habang sinisikap niyang hubugin ang clay. You look like you're plotting world domination, sabi ni Elliot sabay kibit balikat habang namamanghang pinanood si Rose sa sobrang konsentrasyon nito. Sosh, kailangan na maraming focus. Saway nito na ikinangiti niya na malaki.
Pinapanood niya ang maingat na paggalaw ng mga kamay ni Rose. May kung anong nakakaakit sa ginagawa nito, sa bawat galaw ng mga daliri, sa malambot na ilaw na bumabalot sa mukha nito, para itong payapa, masaya. At nang matapos na nitong hubugin ng palayok, pumaskil sa mukha ni Rose ang di maipaliwanag na kasiyahan. Pero mas masaya siya kasi nalaman niyang ibang kakayahan ni Rose. Hindi niya inaasahan na ganito ka-talented ang sekretary niya. Sa loob ng ilang minuto nakahulma na ito ng palayok. She has a gift but she does it as a hobby only. Natapos ko rin, sigaw nito. Hawak ang perpektong hulman ng palayok. Sakto rin ang takip nito. Nakalika ako ng palayok. Pumalakpak siya at proud nang initian ito. Anong masasabi mo, Elliot? Paunang tanong nito na tila hinahamon siya. It's beautiful. No, perfect, just like you. Wala sa sariling puri ni Elliot. Tinutop niya ang pisngi na sa ngayon uminit na. Malamang namumula na rin. Salamat, gabi ngayon. Hindi makikita ni Rose ang itsura niya. Po, may sinabi kayo? Kulat na wika ni Rose. Tumayo ito at pinatong sa gilid ang palayok. I said nothing. Tanggi niya at nilipat sa ibang direksyon ang mata. He just wonders why he's acting like a teenager. May sinabi kayong perfect eh. Ah, never mind. Nagustuhan niyo po ba? Pumesto ito sa tabi niya. Kinurap-kurap ang mga mata habang naghihintay sa maaari niyang isagot. Umismid siya sabay tango. Ngumiti si Rose. Kung gano'n gagawan ko kayo ng marami. Pwede niyo rin pagtaniman ng mga gulay. Malambing na wika ni Rose. Tila kinukuha ang loob niya. Salamat sa pangambag ng obra maestra mo, Rose. Pero matime ka bang gumawa ng ganyan? Aniya para hindi siya sang-ayon sa ideya nito. Nilagay nito ang kamay sa baba. Napaisip habang iniikot ang mga mata. O ano man, marami akong oras, saka meron akong pottery sa... Tumaas ang kilay niya, kaya huminto ito. Tila may sinasabing hindi angkop sa kanya. Nilapitan niya si Rose na walang pasintabi. Hinawi niya ang hibla ng buhok nitong tumatakip sa mukha. Sinabit niya sa tenga nito. Bibitawan niya sana pero nakatitig to sa kanya. Sa ginawa niyang yon, tila bumilis ang tibok ng puso niya. Ginusto niyang manatili sa kanyang posisyon at magsawang tignan ng amo, ang maamot kaakit-akit na mukha ni Rose. Wag lamang siyang magpapadala sa temptasyon sa malarosas nitong mga labi. Sa sobrang lapit nila, naamoy niya ang mahalimuyak na perfume ni Rose na pinaghalong amoy ng vanilla, almond at jasmine. Lalo siyang na-attract, ayaw nang bitawan ito. Tumikim ito kaya napasuntok siya sa realidad. Mabilis siyang kumalas at nilayo ang sarili. Munti ka na siyang mawala sa sarili. Ayaw niyang mapahamak din to. Yumuko siya, nagpamulsa, pero nahihirapan siya na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang takasan ang sitwasyon na to. Alright, Miss Secretary, he said, clearing his throat. Tomorrow we're picking strawberries. Better get some rest, or you'll never hear the end of it from Tito Ben if you can't keep up. Lumiwanag ang mukha nito na matapos marinig ang strawberry. He loved seeing her getting ecstatic upon hearing that fruit. Napaisip siya tuloy, sana strawberry na lang siya para mamahalin din siya nito. Sinuntok niya ang sarili sa isipan. Ano na naman tong iniisip niya? Nagigilty tuloy siya sa pagkakaroon ng pagnanasa dito. Let's go, magpahinga muna tayo. Sa hestyon nga na ikinagalak nito. Nagsimula siyang maglakad palabas ng cottage. Tama po kayo at makapag-shower na? Anito. Huminto siya. Parang di niya nagustuhan ang sinabi nito. Baka kapag mag-shower to, mawawala yung matamis na away. Don't take shower. Automatiko niyang sambit na hindi nililingon si Rose. Nagulantang ang dalaga. Nawiwirdohan ba ito sa kanya? Inayos niya ang sarili at lumunok muna na maraming beses bago nakapagsalita ulit. I mean, you must take a shower. May inaamoy na kasi akong kakaiba. Inosente niyang turan. Biglang nahiya si Rose. Naging conscious to sa sariling amoy. Pasensya na kung medyo mabaho ako ng pawis. Sige po, bumalik na tayo sa bahay niyo. Anang nito at saka nagpatiunang maglakad at may palundag-lundag pa. Sinampal niya ang sarili. Mistulang sasabog siya sa hiya sa binitawan niyang salita. Hindi naman sa baho ng pawis ang tinutukoy niya. Para sa kanya, mabango pa rin to kahit may pawis. Na kailangan ng perfume. Napaisip tuloy siya na
Reregaluhan niya ito ng paborito niyang perfume na bibilhin niya muna sa ibang bansa. Sumunod siya sa likod nito at hindi mapigilang mapangiti. Sa sandaling yon nawala sa isip niya ang mga problema. Sa pagiging carefree ni Rose, nahahawaan siyang buksan ang puso niya. Nakaramdam siya ng kalayaan at di niya masukat ang sayang natamo sa ngayon.